Mobile journalist Arles de los Santos is monitoring the deliberations. Arles, go ahead with your report. Diego, na-postpone nga yung nakaschedule sana na Appropriations Committee hearing para nga sa budget ng Office of the President para sa fiscal year na 2027. No? Inaabangan nga natin sana yan dahil kasama sa mga paapuna ng ilang mga mababatas no ay ang nananatiling mataas na confidential at intelligence funds ng Office of the President gayong ngayon no kasama sa mga sensitibong pinag-uusapan ang pondo para dyan. No? Pero yun nga, hindi yan natuloy at inaasahan natin na masasagawa naman yan ang deliberasyon on committee level sa September 1 sa susunod na Martes. Pero bukod dyan, syempre, kung magkakaroon nga lang din ba ng parliamentary courtesy o yung kagaya na kagawian ng House committee level kapag dumadaan nga yung mga proseso at yung pagsilip sa mga nakalinyang pondo ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Pero pag OP kasi, parang minuto lang o wala pang oras yung hinihintay at napalulusot na yan. No? Pero Diego, patungkol naman doon sa budget ng Commission on Higher Education, 70 billion pesos sana yung kanilang hinihingi para masustain yung kanilang mga programa. No? Pero ang nakasaad doon sa National Expenditure Program o NEP ay nasa 35.4 billion lamang yung kanilang ilaan na pondo para sa kanila. No? Yung 34.83 billion pesos daw na gap no? O tapyas magagamit sana doon sa mga programa nila para masustain ang mga ito, para mapahusay ang institusyon at ang maging mga sistema nito at yung mga reform na pwede raw nila sanang gawin. No? Gayong nagbabago din ang landscape natin. No? Pero Diego, sa mga nagdaang taon, parang talagang lumulusot no, sa butas ng karayom itong Commission on Higher Education. Kasi swerte na noong 2024, no, yung kanilang budget lumusot naman. Yung kanilang request noon ay 40 billion pero yung nilagay nun sa NEP ay 30 billion lang pero paglabas sa GAA ay nasa 37.9 billion. Pero noong 2026, 41 billion yung kanilang hinihiling, 33 lang yung lumabas sa NEP and nung GAA na ay nasa 48 billion pesos. No? Pero malayo yan no, doon sa 70 billion pesos talaga na kanilang hinihingi. Ang kinatatakot ni Commissioner Agrupis ng CHED no, ay kung hindi raw mabibigay yung 70 billion pesos na fund na hinihiling nila no, ay baka daw maapektuhan nito yung nasa mahigit 1 million na mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng CHED sa higher education institution. No? 29 billion kasi yung kulang para doon sa Universal Access to Quality Tertiary Education o yung UACTA na tinatawag at kabukod dyan kulang ng 697 million pesos para naman doon sa scholarship programs at ganoon din kulang ng 331 million naman para sa digital transformation pero wala raw inilaan dito ang NEP para sa 2027. Arles, klaruhin natin regarding yung budget ng CHED. No? Does this cover yung mga state universities and colleges as well or sakop ito sa DepEd tulad ng UP? Magkaiba, Diego, no? Yung iba yung funding for the Department of Education. So malaki yung tranche ng 7.2 trillion na national budget natin. No? Yung pinakamalaki talaga sa education sector. Pero iba yung budget for DepEd, iba yung budget for CHED, and kadugtong lang nitong budget nila no, yung sa SUCs. Pero pag pinagdagdag mo yun ay nasa mahigit 107 billion pesos lamang. Pero yun kasi yung para patakbuhin yung mga SUCs natin. Kasama na doon yung mga MOOE na tinatawag, maging yung mga operational talaga nila. Actually, itong sa CHED, Diego, nakita natin na mahigit 90% yung napupunta lamang sa MOOE. No? So parang maliit daw yung space nila para pahusayin pa yung kanilang competencies. No? And talagang operation lang. So yan yung mga pasahod, yung mga pag-sustain ng kalinisan ng mga building nila, at syempre no, yung sa digital aspect naman, dahil may mga website pa din na gusto silang buuhin para mas maging mabilis yung access for mga complaints, for concerns, syempre no, kailangan din daw nila yan. Natanong din Diego ni Congressman Chel Joc no, kung ano pa yung ibang plano ng Commission on Higher Education. Kagaya niyan, yung mga school shooting down itong mga nakaraan no, dahil ipinospone yung National Active Shooting Drill. No? Meron din daw bang tugon dito ang Commission on Higher Education. Ayon kay Agrupis ay tuloy-tuloy daw yung kanilang koordinasyon pati sa mga eksperto maging doon sa usapin ng freedom of expression ng iba't ibang mga higher education institution sa iba't ibang bahagi ng bansa. Well, all right. Thank you for the report, mobile journalist Arles de los Santos.